Yan, good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, nandito tayo ngayon sa lugar ng Bikutan. Ano po saan, namasyal tayo dito sa paupahan ng aking tiyahin para bisitahin ang lugar na ito. At the same time, inaantay namin yung aking anak na darating para maging caretaker sa lugar na ito. At habang inaantay nga niya, mga idol, habang inaantay namin ang pagdating, ito nga, medyo magbablog tayo tungkol sa mga bagay na may kaugnayan pa rin sa pang-araw-araw ng ating kinabubuhay. Siyempre, shoutout sa ating mga idol dyan, ang kapwa nating vlogger, ano man ang larangan ng kanilang mga pagbablog, nawa ay nasa mabuti silang kalagayan tulad natin sa mga sandaling ito. Shoutout din sa ating mga idol dyan, sa ating mga subscriber dyan, gayon din sa ating mga viewer. Sama lang natin ang ating mga follower. Ngayon mga idol, bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, binabati ko rin ng isang magandang umaga ang lahat ng ating mga kapwa Ghost Explorer dyan at ang ating mga paranormal expert tulad ni Idol Ed Kaluwag at si Idol Bungo na debunker. Shoutout sa inyo mga idol ha. Ito inyong lingkod, si Boyet. At ito, bumabati sa inyo isang magandang umaga. Alam niyo ba mga idol, itong si Idol Ed Kaluwag na paranormal expert, bagamat hindi niya kiniklaim na siya isang paranormal expert, pero mga idol, sa kanyang mga ginagawa kung napapanood nyo, masasabi niyong expert siya dahil nagagawa niya ng paraan ang mga abandonadong bahay man yan, abandonadong lugar, o kahit hindi abandonado at may nakatira, na may namimilis yung anumang espiritu o mga elemento, ay nagagawa niyang kausapin para mabigyan ng solusyon kung ano ang nararapat. Yan ang mga tunay na paranormal dahil kaya niyang gawin ang paraan kung paano may lalagay sa tama ang lugar na pinamamahayan ng anumang uri ng espiritu at mga tinatawag na elemento. Hindi tulad ng mga iba nating paranormal dyan, na di umano paranormal, susuriin ang lugar, pagkatapos puro haka-haka. Bumabase sila doon sa mga instrumento o sa mga gadget na ginagamit, pero hindi nila magawa ng solusyon yung mga nangyayari. Although si Idol Ed Kaluwag gumagamit din ng mga gadget at iba pang mga instrumento, pero bukod doon, may sarili siyang kakayahan para kausapin yung mga anumang elemento na naroon o mga espiritu para mabigyan ng solusyon kung ano ang nararapat. Diba tama? Nabanggit ko na rin ito mga idol sa mga una kong video na kahit hindi abandonado ang isang lugar, may tao yan, may nakatira dyan, kapag yan ay napuntahan ng mga elemento at nagustuhan yung lugar na yan, mamamahay na yan. Tulad na nangyayari sa mga pinapakita kay Jessica Soho, mga palabas nila na pinipirwisyo ang mga nakatira. Ngayon, kung ano-ano mga paranormal ang sumisiyasat, wala rin nangyayari. At yung ibang mga paranormal, para malaman kung ano talaga pangyayari, tama si Idol Bungo na kinukode reading nung paranormal, yung nakatira, doon siya kumukuha ng clue na isasagot niya doon bilang solusyon sa nangyayari. Kaya ito si Idol Bungo, Idol, shoutout sa'yo ha. Magaling yan. Alam niya kung totoo nga naman yung iba diyang mga paranormal, lalo sa mga ibang albularyo o ano man na sumusuri, nagko-code reading. Hindi na natin babanggitin kung sino yung mga paranormal na gumagamit ng code reading. Totoo yun. Pero si Ed Kaluwag, yung idol natin, hindi siya nagko-code reading. Sinusuri talaga niya sa sarili niyang kakayahan yung mga bagay na dapat malaman. Ano ba? Tama?
Idol, itong inyong likod, nabanggit ko na sa mga una kong video, hindi man ako paranormal, hindi ako ghost hunter, hindi ako kung ano pa man, o ambularyo. Pero mga idol, palibasa, nung nabubuhay pa yung bayaw kong albularyo, naturuan ako ng konting pamamaraan kung paano sasawatain o palalayasin yung mga anumang elemento at espiritu na namamahay kasama ng mga buhay na tao sa bahay na kanilang tinitirahan. Kaya mga idol, ito yung lingkod, pagka ako may napuntahang bahay at nasangguni sa akin na yung bahay nila may ganun, may ganyan, may kung ano-anong milagro, sinusuri ko yun sa sarili kong kakayahan. At pagkatapos, pag nasuri ko kung saan yung area na may malakas at kung saan yung lugar na talagang timano, doon sa lugar na yan. Pinapakita ko doon sa may-ari ng bahay. Hindi ko man sila nakikita dahil nga mga espiritu yan, iba yan, at yung mga elemento, sinisipa ko yan. Halimbawa, itong area ito, nasuri ko, meron talaga rito. Kapag isinara ko yung lugar na yan, wala na makakalabas dyan. Diyan ko na sila sisibakin. Oo. Ganon mga idol. Kaya nga, nabanggit ko na nga, pag walang marunong na magpalayas dyan o sumibat, mananatili yan dyan. Makakahalubilo yan ng may-ari ng bahay at yan ay mamimirwisyo. At sa bandang uli, ikaw mismo may-ari ng bahay, kapag hindi ka na nakatiis, lalayas ka, hanap ka na ibang matitirahan. Kaya may mga bahay na naaabandona, may mga building na naaabandona dahil sa ganyang mga pangyayari. Dahil kapag namirwisyo niya, nagpakita na ng kung ano-anong kababalag ganyan, lalo't pakakatakot yung mga pinapakita. Oo. Ano gagawin mo? Lalayas ka. Diba? O, yung mga paranormal natin, pag sinuri yan, wala naman silang nagiging solusyon. Hanggang suri lang sila. Pero idol, si Ed Kaluwag na idol natin, kapag ka mayroong namimirwisyo sa inyong lugar, siya ang kontakin nyo. Kaya niyang solusyonan yan. Oo. Kaya, siya to sa'yo, idol. Ed Kaluwag. Ito yung lingkod, si Boyet. Sana minsan magkaharap tayo at magkasama tayo minsan sa ganitong programa ng mga talakayan tungkol sa ganyan mga elemento at espiritu. Para makakuha din ako ng idea sa'yo at malaman ko rin kung paano ang sistema. Dahil ako may sarili akong idea, baka pwede ko rin i-share sa'yo. Share mo naman sa akin yung sa'yo. Sharing tayo. Hindi ako paranormal, hindi ako ghost explorer, hindi ako lahat, hindi ako manggagamot. Pero nabanggit ko na nga, kaya ko sumuri ng isang lugar kung ano ang nariyan. Hindi kagaya ng mga iba natin paranormal, haka-haka. Ako walang gadget na ginagamit, pero pag sinuri ko ang isang lugar, malalaman ko kagad kung masamang espiritu yan o elemento. Dahil nabanggit ko na sa mga una kong video, ang masamang espiritu, inaanyuan lang niya yung imahen ng mga namatay sa lugar na yan. Para mapapaniwala yung pamilya at yung iba pang mga kakilala na muling nagbabalik yung patay. Pero hindi kagaya ng elemento, nabanggit ko na rin yan, ang mga elemento pag nagpakita sa iyo iba. At yung mga espiritu, mga kaluluwa di umano, mga nagpapakita sa bahay na yan, wala magagawa yan at hindi yan makakapagpagalaw ng anumang uri ng mga bagay sa loob ng bahay. Ang isang espiritu o yung tinatawag na multo. Basta pag nagpakita yan, kung saan mo nakita yan, dyan lang yan, nakatayo. Split seconds, mawawala yan, huwag ka lang matakot. Hindi mo rin mahahawakan yan at hindi ka rin niya kayang hawakan. Bakit? Espiritu lang siya eh. Inanyuhan lang yung imahe nung namatay. Hindi talaga yung namatay yun. Ngayon tatandaan niyo mga idol, yung sinasabing kaluluwa na ligaw, nagpapakita, hindi po siya yun. Inanyuhan lang yun ng masamang espiritu. Hindi kagaya ng elemento, kaya rin gumaya ng elemento ng itsura nung namatay. Oo. Pero pagkaraniwan, hindi yung mga namatay ang ginagaya ng mga elemento. Yung buhay ang ginagaya nila. Yung tinatawag na double gunner. Yan. Ang karamihan gumagawa ng double gunner, mga elemento. Kasi, sa loob ng bahay niyan, kapag may nakusunadahan silang tao na gusto nilang gayahin, may peligro yun kasi balak nilang kunin yun dalhin sa kanilang kaharian. Kaya pagka gano'n na, diba, may nakita ka sa loob ng bahay nyo na kamukha nung kasama nyo,
Tapos, nakita mo sa ganun lugar, split second, pagtingin mo, wala na siya doon. Tapos yung tunay na anyo ng tao, pinunta mo, nakita mo nandun siya, tinanong mo, nakita ka doon ang ginawa mo. Siyempre, magkakaila yun, hindi naman siya yun eh. Ganon mga idol, kagaya nung nangyari sa hipag ko. Oh, yung mga kapitbahay niya na nanghihingi sa kanya ng kalamansi, etc. Kasi may taniman yung hipag ko eh. Nakikita yung hipag ko, nandun doon sa may labas ng pintuan nila, malapit sa terrace, nagwawalis. Pupunta, hihingi na. Sabi, hihingi mo na ako ng ano dyan, kalamansi. Hindi sumasagot. Yung mga double gunner, hindi sumasagot yan eh. Lilingon lang yan, didiretso na doon sa taniman, kukuha. Pagbalik, ang pinagtataka nila, pagpunta nila doon sa taniman, kausap lang nila doon sa bungad ng pintuan yung hipag ko. Pagtataka sila, pagdating doon sa taniman, nandun yung hipag ko, nagkukukot-kot. Sabi, dumaan kami, nandun ka sa may pinto, nagwawalis ka, ba't andito ka na ngayon? Ibig sabihin, nauna pa siya doon. Minsan, sabi ng hipag ko, hindi ako umalis dito, kanina pa ako rito eh. Nag-iisip na sila, sino yung nakausap nila. Yun ang double gunner, mga idol. Ang gumagawa niyan, mga elemento. Kaya sinabi ko sa hipag ko, mag-ingat ka dahil yan, ginagaya ang anyo mo. Pero nung bandang huli, yung gumagaya na yon, inkantadang pula. Pinuksa namin yun, mga idol, hindi ka maniwala. Dahil nga, gano'n na, marami nang nakakakita sa kanya na gano'n eh. Pagka gano'n kasi, may peligro na yung hipag ko, kukunin nila. Papalitan nila eh, ginagaya na nga yung anyo eh. Kapag ginagaya ang anyo mo, mga idol, magsangguni ka na sa marunong kasi tsak, kukunin ka eh. Makikita na lang, patay ka sa isang lugar, pero hindi nila alam, hindi ikaw yon. Pinalitan yung katawan mo. At yung tunay mong kinuha nila. Ayun nga, sabi nga nung kasama naming may third eye, kapag nakonsultahan kanila, saglit lang, pagka nakaramdam ka ng pagkahilo, mahihilo ka lang naman daw niya sandali eh. Pag dilat ng mata mo, sa ibang dimension ka na. Tapos, ang maiiwan dyan, yung kapalit. Iiyak-iyak ka ng pamilya. Patay na si ganun. Nakalalabas ang baka inatake. Iyak-iyakan, hindi na yun. Ganun mga idol ha. Kaya sabi ko sa inyo, peligroso yan. Ito yung lingkod, hindi naman ito paranormal, hindi ito pero sa experience ko nga, palibasa yung bayaw ko, nung nabubuhay pa, tinuruan ako ng ganyang mga bagay, yung mga sikreto ng kung anong mga maligno, mga espiritu, etc. Tinuro niya sa akin yan. Kasi nga, bilang dating pintor, sabi niya, kung saan ka nadidistino, baka maka-encounter ka ng mga ganyan, meron kang pagdepensa. At nagagamit ko naman yun, noong panahon nagpipintura ako. O sa mga nadidistinuhan ko. Meron nga kami nadidistinuhan, kwento ko na to sa una kong vlog. Laki ng bahay. Hindi ko na babanggitin kung saan lugar para sa kapakanan ng area. At saka yung nakatira. Hindi naman pinarenovate, pinapinturahan. Hindi kayo maniwala eh. Hapon, break pa kami. Biglang may bumaba galing sa hagdan. Babae, nakaduster siya ng bulaklakin, bumaba eh. Pero hindi ko lang napansin doon kung nakalutang siya. Kasi kung nakalutang yon, imahin lang yon nung namatay, kung sino yung namatay doon. Kung nakalutang Pero nung bumababa siya, kung nakalutang yon, ang isang espiritu, pag nakalutang, hindi mo makikita na habang bumababa, gumagalaw pa ganun. Diretso yun. Parang umi-slide. Pero yun, bumababa talaga. So, hindi siya kaluluwa o espiritu nung namatay doon sa bahay na yun. Elemento siya na nanggaling sa taas. Pumunta sa kusina. Binati pa namin eh. Pero matigas ang mukha niya na hindi kami pinansin. May konti, sabi ko sa kasama ko, puntahan niyo si ma'am. Binati namin. Good afternoon, ma'am. Parang wala lang.
Pinapuntahan ko sa kasama ko sa kusina. Dumuloy ng kusina eh. Inikot yung buong kusina, wala doon. Pagbalik niya, tol, wala naman siya doon eh, wala si ma'am doon eh. Pati sa banyo, tinignan ko eh, wala eh. Sa dirty kitchen, sa likod, inikot ko lahat, wala siya doon. So, himala na, di ba? Kumbaga, kababalag ka na yun. Yung ginawa ko, diyan na kayo. Pumunta ako sa kusina, wala nga. Sabi ko, lumabas ako sa dirty kitchen. Ay, merong bakanting parang, kumalaman kung beach quarter yun o ano, bodega. Pumunta ako doon, naka-awang ng konti yung pinto. Sabi ko, alam ko na kung sino ka. Nililin lang mo kami. Pero, binibigyan kita ng pagkakataon, huwag mo kami pipirwisyuhin. Sabi kong gano'n. Wala kami pakialam kung sino ka, kung ano ka. At hindi kami nagpunta dito para mamirwisyo. Nagpunta kami dito para magtrabaho dahil gusto nang mapakinabangan ng may-ari yung bahay na to. Dahil matagal na rin abandonado eh. Bumilang niya yata mga 3, 4 na buwan eh. Oo. Naisipan na paupahan yung buong bahay. Kaya pinapinturahan. Yung kinausap ko lang muna. Balik ako. Yung pintuan sa likod, yung back door, palabas ng dirty kitchen, doon sa dinaanan ko, nung malapit na ako sa pinto, sumara. Sumara eh. Sabi ko, sa tingin mo, hindi ko kayang buksan yan? Ha? Sa tingin mo? Inispreketik ko yung kamay ko, mga idol, tsaka ko pinihit yung knob. Bumukas eh. Tapos, nagsalita ako ulit, sabi ko, pag mukha ko susubukan, baka sa halip na nakakagala ka sa lugar na to, 2 klase lang yan, lalayas ka o pupuksain kita. Pag pinahiral mo yan sa buong magdamag hanggang bukas, hindi ka naabutin ng hapon. Yun na sinabi ko. Hindi nga. Sabi ko sa mga kasama ko, hindi si ma'am yun. Hindi yun yung nakatira dito. Hindi nyo ba ako napansin, maghapon tayo nagtatrabaho, ngayon lang siya bumaba. Di ba? Ngayon, nagkatakutan na, natakot yung mga kasama ko. Sino kayo? Masamang espiritu yung elemento yun na namamahay dito. Kasi di ba matagal na raw abandonado to. May mga alipores yan dito. Pero siya ang pinakamayor. Mamayang konti, di ka maniwala. Yung mayor na pinto, sumara eh. Lumagabag eh. Bang! Nagkatinginan kami ganyan. Tapos yung ilaw, kumurap-kurap. Di lalo natakot yung mga kasama ko, bali 4 kami. Sabi niya, boy, anong gagawin natin dito? May maligno nga yata dito. Buti pa, umuwi na tayo. Kung mag-uwian kami, sa bagay, malapit lang naman, pwede kami mag-uwian. Kaya na, siyempre, kung pagod ka na, tapos gastos pa. Yung mga kasama ko nung araw, nung mismong gabi nyo, gusto na mag-uwian. Sabi ko, hindi, extend tayo dito. Lumapit ako sa pinto, binuksan ko. Nung nabuksan ko, nagsalita ako ulit. Sinabi ko sa'yo, pagka kami pinarwisyo mo, hindi ka na makakagala dito. Nung nagkatakutan, lumabas yung mga kasama ko doon sa, doon sila sa may gate. Binuksan pati yung gate. Para kung just in case nga naman, madali makakatakbo sa labas. Kalsada. Di, naiwan ako doon sa loob. Biglang may lumagapak sa kusina. Parang nabasag. Pinuntahan ko yun. Wala rin ako nakita. Sabi ko, gusto mo makipaglaro sa akin? Okay, no? Niyaya ko, sabi ko, doon tayo sa labas. Sa back door. Doon. Ando lang pugad mo, di ba? Niyaya ko doon. Ay, may buhangin doon. Biglang yung pintuan doon sa parang yung sinasabi na, ano yun, parang ano yun, dating men's quarter eh. Biglang lumagapak yun, sumara. Sabi ko, ayos, nandiyan ka. Lumampot ako ng buhangin. Inispageti ko yung buhangin. Pag-ispageti ko sa buhangin, pagbukas ko ng pinto, sabay sinaboy ko sa loob. Tapos ka na. Ayun.
Ngayon ng konti, nawala yung kinabot ko. Inikot ko yung buong paligid. Pagbalik ko na sa sabi ko sa mga kasama ko, tara, pasok na kayo rito. Ayaw na namin dyan, dito lang kami sa labas. Sige, bahala kayo, kung ayaw yung pumasok dito. Sarap-sarap ng higaan dito, malalambot yung sopa na, mga dikot yun eh. Wala na ako. Siniba ko na yun. Ayun, naawa ng Diyos, yung buong magdamag, wala na. Hanggang kinabukasan maghapon, nagtrabaho kami. Tapos, nung bumalik ako doon, ang pinagpupugaran doon sa likod sa dead kitchen, maluwag yung compound sa likod kaysa sa harap eh. Yung harap, paglabas mong ganyan, meron lang parang lobby, tapos gate na palabas. Di kagaya yung likod, malawak yung likod, may mga puno doon eh. Kaya yun ang pugad nila. Tapos yung beach quarter doon, na abandonado, parang doon sila, namimirmi. Siguro, yung nakita namin sa balod ng bahay, namasya lang yun. Ganon mga idol, tandaan nyo, ang mga engkanto, ang mga damanlupa, etc., ng mga kauri niyan, yan ang mga nakakapagpagalaw ng anumang bagay sa loob ng bahay. Hindi yung sinasabi ng mga kaluluwa, multo. Wala pong magagawa yun. Sabi nga sa Biblia, hindi makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Oh. Pero mga elemento, lahat kayang gawin. Dahil unang-una, bukod sa may sariling katawan yan, may sariling lakas yan, may kapangyarihan yan. Oo. Hindi kagaya ng mga espiritu, kung hindi pakikilusin ng Diablo, wala silang magagawa. Pag kinaramdaman naman ng Diablo na yung pinakikilos niya at pinaano niya sa loob ng bahay na yun, talagang walang kakayahan, yung mismo Diablo na, ang papasok doon sa sino mang kasamahan nyo. Yun ang nakakatakot. Pag may pinasukan sa mga kasamahan nyo, yan ang mahigpit nyo makakalaban at kung walang marunong magpalayas dyan, hindi nyo mapapalayas yan. Mamimirwisyo sa inyo yan. At yun ang iniingatan ko mga idol sa mga nadidisiluhan namin, yung may mapapasukan sa kasama ko. Nangyari na nga yan, tanghaling tapat eh. Kumakain kami. Isipin mo yung kaharap kong ganyan eh. Ang sama ng tingin sa akin eh, ang talim ng tingin eh. Nung tinawag ko yung pangalan niya eh, doon mo malalaman eh, pag tinawag ko yung pangalan niya, tinawag ko yung pangalan niya, hindi ako kilala eh. Nung naramdaman kong iba na eh, pag isprikitik ko sa kamay ko, tinapuyong ko eh. O, tinapuyong ko sa loob. Nagulat. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ewan ko, basta nahilo lang ako. Ganon mga idol. Sabi ko, kung hindi ko ulagapan, papasukan ka na ng diretsyo. Yan yung nakakatakot, sinasabi ko na sa inyo mga idol, mga paranormal, mga ano. Hindi kagaya ni Ed Kaluwag, si Idol. Hindi nila kaya yan. Oo, hindi nila kaya si Ed Kaluwag. Ano nagsasabi? The best na paranormal yan. Kaya kung meron kayong mga problema sa inyong mga bahay o anumang mga lugar, si Ed Kaluwag ang kontakin nyo. Makakasiguro kayo na masusolusyonan yung problema nyo. Negosyo man yan, ginagambala, piniperwisyo, tinitirahan nyo, piniperwisyo, siya ang kontakin nyo. Idol Ed, shoutout sa'yo. Tuloy mo lang yan, marami ka pang tao na nag-aantay ng tulong mo. Marami kang matutulungan. Tuloy mo lang yan. Sana huwag ka magbago ng pakikitungo sa mga nangangailangan ng tulong mo. Yan. Paano mga idol ha? Salamat ng marami at sa maikling sandali ng ating kwentuang ito ay sinamahan niyo ako. Pero sa mga susunod pa natin mga talakayan, muli niyo ako samahan. Andito ako ngayon sa lugar ng Bikutan na kung saan ito yung paupahan ng tiyahin namin na sinamangan niya ako dito at balak nga rin ipasuri ang area ito. Pero inumpisahan pa ng gawin ito, nasuri ko na to. Meron talaga dito. Meron dito. Pero hindi naman sila umaabuso eh. Pero pag umabuso yan, sisipakin natin yan. Wala pa naman mga nakatira dito na nagre-reklamo na ganyan, ganyan.
Kaya ngayon, dito ako, kanina, sinuri ko na ulit. Okay naman, kalma naman, hindi naman sila, ano. Pero yung kabila, meron dyan, wala tayong pakialam doon sa kabila. At pinapakialaman natin ito. Oh, at darating nga dito ngayon, yung anak ko, galing Bacolod, siya magiging caretaker sa lugar na to. Oh. Kaya, yung mga elemento rito, hindi lang basta espiritu eh. May mga elemento na nakatira dito eh. Pero, nung hindi pa nga ito ganito eh, gagawa sana ako ng bahay dyan eh. Yung may kinakatakutan silang puno ng mangga dyan eh. Pinutol ko yun, siniba ko yun. Oo. Yun daw, pag nakakain ka ng bunga nun, magkakasakit ka pag hindi ka nanghimi. Yung basta ka lang pumitas, kakasakit ka. Kinakatakutan nga nila yung puno na yun eh. At pagdating daw ng gabi, may dumadaing doon. Oo. Ay, bala ko magtayo dito. Ngayon, nung ano, mapapalayo naman sa sistema ng trabaho ng misis ko, kasi ng mga panahon na yun, wala akong trabaho. Yung misis ko lang ang may trabaho. Eh, para wag na nga naman kami mangupahan, sabi ng tiyahin ko, pagtayo na kayo doon. Dito nga. Inimpisahan ko na nga eh, binakurang ko na eh. Pero bago ko ano yan, yung punong malaki, matatamaan ng bakod, sinibak ko yun. Pinutol ko yun mula taas hanggang baba. Ang naiwan doon siguro mga 1 metro na lang yung taas. Yun ang naiwan. O, pero nung ano, kinausap ko muna, alam ko may laman eh. Sabi ko, binibigyan kita ng pagkakataon, lumipat ka na ibang pwesto, wag na rito, gagamitin ko to. Ngayon, kung matigas ka, para malaman ko kung kaya mo ako o hindi. Binaunan ko yun ng pako, 3 pako. Ang isang puno, pag may laman, para mo malaman kung matigas yung nakatira, baunan mo ng pako. Pero huwag kang mangangahas dahil baka mamaya, wala ka namang kakayahan, matigas yung nasa puno. E baka ikaw madisgrasya. Di binaunan ko ng pako. Pag yung kakong pako, nalaglag, natanggal mo, ibig sabihin matindi ka. Pero pag yung pako, pagbalik ko na natining nandyan, bubunutin ko yan para makaalis ka. Makaalis kayo. Hindi nga, pagbalik, hindi ko alam kung Huwebes ko ba ginawa yun o wala, hindi ko alam kung anong araw. Nung baunan ko ng pako yung puno. Nung pagbalik ko nga, kinamusta ko, sabi ko, ano? Eh nakita ko yung mga pako na binaon ko doon sa puno, hindi na bago. So ibig sabihin, mahina siya. Mahinang nila lang siya na nandun sa loob. Kasi hindi niya natanggal yung pako eh. Palatandaan ng malakas na nakatira sa puno, kapag yung pakong binaon mo, isa man doon may natanggal, malakas yun. Eh wala natanggal. Bagkos, lumuha pa siya ng parang dugo. Yung dagta na umagos, parang dugo. Sabi ko, Beno, binibigyan kita ng pagkakataon na makaalis dyan. Lumipat ka na kahit sa ang puno dito. Huwag lang dito. Lumipat ka na sa mga ibang puno. Binunod ko yung pakong 3 yun para makalaya. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon makaalis. Binunod ko yung pako. Pagkabunod ko ng pako, sige, babalik ako mamaya. Pinabayaan ako makaalis muna. Pagbalik ko ng siguro mga 1 oras may higit, bumalik ako. Sinuri ko, wala na. Wala na sila ron. Nung sipating ko yung area, naramdaman ko, lumipat sa ibang puno. Sabi ko, dyan na lang kayo. Salamat, nakinig kayo. Dahil kung hindi nakinig, binigyan ko ng pagkakataon, binunod ko yung pako, hindi umalis. Sasapunin ko na siya ron. Yung pangalawang pako na ibabaon ko, binunod ko yung una. Pag binaunan ko ng pangalawang pako, mamatay sila ron sa loob. Yan. Kaya pag ako may sinuring puno, tinitesting ko muna yan sa pako. Pag nabunod niya yung pako, ibig sabihin malakas siya. Pero pag hindi niya nabunod, binibigyan ko ng pagkakataon, bubunutin ko yung pako para makaalis. Yun naman, pagka naramdaman nung nasa loob ng puno o namamahay sa puno, na talagang malakas ka, pag binigyan mo ng pagkakataon yung para makaalis, aalis yun. Dahil alam na niya, magiging kasunod eh. Kasi sabi ko, pag hindi ka umalis dito, sa susunod, mamamatay ka na dyan sa loob, hindi ka na makakalabas ng tuluyan. Ganun. Kaya mga idol, ito yung link ko, sinasabi ko sa inyo, hindi ako paranormal, hindi ako may kakayahan ako sa ganyan. Lalo't mga puno. Tandaan nyo, mga puno, karamihan dyan, yan ang ginagamit na lagusan ng mga
kung ano-anong mga elemento galing sa kanilang mundo. Alam mo, yung compound mo, may mga puno. Isa sa mga puno na yan, kapag mayroong elemento sa lugar mo, isa sa mga puno na yan, lagusan nila yan. Yung tinatawag na portal. At pag nagustuhan nga yung lugar mo, mamamahay na yan dyan. Pati sa loob ng bahay mo, papasok na yan. Yun nga yung mga namimirwisyo. Di ba? Tama mga idol? Yan naman, napagkukwentuhan lang natin dahil nga kasi nasa pag-i-explore ng kababalagan ng ating tinatapik o tinatalakay. Kaya inaano ko lang, sinishare ko lang sa inyo yung aking naging kakayahan nung ako yun pa. Ika Born, dito nga pala yung anak ko, si Born, ayan. Vlogger din yan, kaya lang ibaling niya yan, TikTok. Sa TikToker yan. At yan mga idol, buka para makita yung ano mo. At yan mga idol, yung anak ko na yan, katulad ko rin yan, may bahagi yan. Meron din yung taglay na katulad ko. Kaya simple lang yan. Hindi rin mababasta-basta yan ng mga masamang elemento o mga masamang espiritu. Dahil siguro, ang kanan namin, lahi na rin namin yung ganyan. Dahil yung bayaw ko, na manggagamot na nagbigay sa akin ng ganyan, siyempre, kumbaga, pamilya na eh. Yan, napagkukwentuhan naman natin yung mga idol dahil nga, nasa larangan tayo ng mga pag-i-explore sa mga ghost exploration ng mga pero, Born, paalam ka muna kung may pupuntahan ka pang iba. Hindi wala, may tapon lang ako. Okay, sige. Dito lang ako. Yun, ngayon, darating nga rito yung isa ko panganak, magagaling ng Bacolod. At yun ang gagawing caretaker ng tiyahin namin sa lugar na to. Born, darating sila Cecil dito. Oo nga. Pag tumawag sila, at sinabing nasa pier na sila, aabangan na natin sila sa labas. Para Andiyan na rin yung board ko nila sa Pier. Sabi niya, Dumating na. tumawag ba? Yung katatawag na sa akin. Ay, inaantay ko ngayon tawag para Sana sinabi mo na pag dumating sila, mag-taxi na sila, dito namang babayaran yung taxi nila. Ayun yun, sabi niya. Ako na buwan yung taxi ko. Kaya Tumawag na? Andiyan na sila? Kararating lang ng barko sila kayo nila. Dumawag na pala eh. O pero mga idol pasamantala muna kami magpapaalam sa inyo at meron pa kaming ibang asikisuhin. Ito inyong lingkod, si Boy at ang Vlogs TV ay pasamantala nagpapaalam. Kung may mga comment kayo sa tinalakay natin, ilagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga gustong itanong, ilagay nyo lang din dyan at tatalakay natin sa mga susunod pang video. O pero Born, magpaalam ka. For TikToking. Ayun itong anak ko, iba din yan ito sa TikTok to. Hindi kagaya ko, nagbablog akong ganito. O pero ito inyong lingkod. Samantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam! Okay.